Siniguro ng gobyerno na walang shortage ng pagkain sa bansa at todo bantay sila sa presyuhan sa mga pamilihan. Kasunod yan ng SWS survey na nagsabing dumami ang mga Pilipinong nagugutom. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Pagkatapos mamili, mga bills naman sa bahay ang binabayaran ni Lani. Dahil sa pabago-bagong presyo, diskarte ngayon ang kanyang ginagawa para mas maparami ang ihahain sa pagkainan. Ang pamimili ko is hindi naman siya yung ganong maramihan. Hindi siya maramihan. Kumbaga bibili ako ng pork, 1 kilo or 2 kilo pang 1 week, beef, ganon. Ang mga gaya ni Lani, maswerteng nakakapamili sa mga grocery store at palengke. Ang nasa 3 milyong Pilipino, nagsabing sila'y nakaranas ng gutom nitong Marso. Ayon sa Strat-based SWS survey, tumaas ang bilang ng mga nagutom ngayong Marso kumpara noong Pebrero. Pinakamataas dito ang Visayas na sinundan ng Metro Manila, Mindanao at Luzon. Kaya pagtataka ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa programang Walang Atrasan ng Abante Radyo, bakit tila mas maraming nagugutom sa Metro Manila gayong mas maraming oportunidad dito? Yung mga talaga nangangailangan, naiiwan. So, medyo nakaka-frustrate talaga yan na sa gitna ng ang dami-dami recurso ng gobyerno, hindi pinaprioritize ng gobyerno yung nangangailangan, yung mamayan. Bukang bibig nila, halalan to, di ba? Tugon naman ng Department of Agriculture, walang shortage ng pagkain sa buong bansa at sinisiguro nila ang supply ng mga pangunahing bilihin sa merkado. I do not see that there is shortage of food. While definitely in areas you cannot discount that there is hunger because of, but I think that's more of economics na eh. It is not agriculture related. Pagtitiyak naman ng Department of Trade and Industry, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring sa presyo ng mga bilihin. Pag merong hindi nag-comply, of course sinasabihan namin sila. Then pag hindi nag-comply, then of course we act on it. But yung sa DA, we also report to them lahat ng mga nag-comply and yung mga hindi nag-comply. Mananatiling nasa 45 pesos ang maximum suggested retail price ng imported rice. 380 pesos naman ang sa baboy. Yung mga ayaw sumunod sa pork, baka mag-request kami ng kay Speaker Martin Romualdez na ikintakom sila kung kinakailangan para mapasunod natin talaga. Posible na ring maglagay ng MSRP sa bawang matapos makita ng DA at DTI na nasa 150 pesos kada kilo ang bentahan nito sa palengke. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.